Good morning na naman po sa ating lahat and welcome back na naman po dito sa Makoy's Paradise. So today is nandito po tayo ngayon sa game farm. Malapit lang po dun sa ating backyard farm. So kaya tayo nandito ngayon dahil nga sa binilin po sa atin ng ano dito ng ating kasama na silip-silipin po itong kanilang area. Dahil nga naglaban po sila ng mga manok ngayon and walang maiiwan. So, malapit lang naman tayo dito and nakiusap naman sila kaya silip-silipin lang natin baka naman kasi may makapasok na mga aso or yung mga masasamang loob. Kaya nandito tayo dahil malapit lang naman. And sa ngayon is nagkakape po tayo, alas 10 na ng umaga. So, sinilip ko lang saglit para ma-check natin kung talagang okay itong area. So, pasyalan lang natin no, itong kanilang mga alagang manok. So, kung mapapansin nyo po dito ay karamihan po dito is pula and may bulik sila and white. So, may ilang pirasong white chocolate and meron din isang talisayin. So, yung talisayin natin is ilalaban bukas and ngayon is naglaban sila ng 6. At yun, wala kang naiwan kaya tayo po yung sumisilip-silip muna dito sa farm nila. So kaya lang naman yung sa atin sa tabi lang. And ano kasi kanina no, nag-ingay yung mga manok dahil nga may aso kanina dito. Kaya pinuntahan natin para naman ma-check natin baka may mangyaring aberya nga. So titingnan nyo po yung mga manok nila dito no sa cording. Cording bang tawag dito dahil hindi naman tayo sanay sa ganitong mga alaga sa panabong. So nandito po yung mga manok nila na nakapila para ilaban. So ito po yung mga pinagpipilian nila. Mapapansin nyo is karamihan talaga is puti. Mahilig yata sila sa puti dito. And pula. So yung iba ginagamit nilang broodcock no. And may mga naglulugon dyan. And yung mga galing sa Panalo is nandun naman sa kabila. So pupuntahan natin mamaya. Bali, chinecheck lang natin itong kanilang mga alaga. So ayan. Actually magaganda sila no, kaya lang yung iba kagagaling ng lugon. So karamihan talaga sa kanila is naglugon. And then nung gumaganda na yung balahibo, is nilipat na dito para naman masikaso nila ng maayos. So ayan, kita nyo nga hindi pa nga develop itong area. Dahil nga kakalipat lang din nila. So galing sila sa ibang lugar and nag-transfer sila dito dahil nga sa mas malapit siguro dito sa sa bayan. Yung pwesto nila nung una is medyo malayo kaya yung may-ari may lupa naman sila dito so ito na lang yung ginamit. Pero kung ma-develop lang no itong area nila so gaganda po ito. Sa ngayon kasi is yung mga caretaker nila dito ay mag-ama lang. Dahil yung kasama nilang isa umuwi na. Wala yatang hilig sa manok no, yun ang problema pag kumuha tayo ng kasama tapos wala namang hilig sa kanyang gagawin. So madali po siyang maboring or maburyom. Hanapin niya po talaga yung kanyang hilig. And ayun nga, dahil nga sa umuwi yung kasama niya na nagbabantay dito tuwing naglalaban. So pinasilip-silip muna sa atin to para kahit papano is hindi naman sila magkaroon ng aberya dito. So dito nga bali nag-start na rin silang mag-breed kaya lang wala pa silang breeding pen. So sinuggest ko dun sa caretaker nila na gamitin muna pansamantala yung kanilang mga flying pen para makapaglagay po sila or makapagsalang sila dahil mag-start na silang mag-breeding daw, first time nilang mag-breeding. So napakaraming nilang inahin. So puntahan po natin yung yung breeding pen nila. So itong bahay na tinitirhan nila ay hindi pa tapos dahil hinabol lang to no. At itong pinakasala nila is ginagawa muna nilang gradas. And yung isang kwarto na may pinto, so yan po yung nila, nagsisilbing tulugan nila. And dito nga sa isa is sinabi ko na mas magandang ilagay dito yung kanilang mga breeders. So ito po yung ginawa nila no. At medyo madilim lang, pinatay siguro nila yung ilaw.
So yan, bali tinanggal muna yung broodcock siguro pero kahapon nandito. Isang broodcock lang yung nandito sa kabila. Bali yung nakasalang dito na inahin is 5 kada breeding pen. And kaya may 20 po yung ano. So tatawagin ko na lang breeding pen to dahil nga sa kinonvert lang muna pansamantala. Actually flying pen po yan. So ayan, bali may 20 piraso na inahin dito. So ayan. So, 4 lang pala to, bali 19 na inahin lang. And meron pa dito sa labas, so hindi na kasi magkasya. So, ang ginawa niya is kinulong niya ng ano, para yung temperature is hindi daw masyadong pasukan ng hangin. Yun din yung iniisip ko na dahilan kaya yung alaga natin doon is hindi tuloy-tuloy yung pangingitlog dahil na rin siguro sa malakas ang hangin. So, meron pa ditong nakasalang 4 na inahin din and yung gold na ano rooster or broodcock. So dito sa kabila, lalabas lang po tayo dito sa kabila. Bali nandito po yung kanilang mga manok na naglulugon. And yung iba is yung mga ano yan, yung mga nanalo na nagpapagaling. So kung titignan no, yung mga pormahan ng manok dito is talagang hindi naman ganoon kaayos. Dahil nga sa naglulugon sila. Pero pagka nagpalit na ng ano yan, ng mga balahibo is okay na naman. So ayan, nandyan po sila. Hindi ko alam kung nasa 10 piraso mahigit to. Pero ito yung ano, gagamitin nating rooster na hihiramin ko sa susunod. Ito po yung ipapares natin sa mga inahin natin. Ngayon, so panalo po yung mga yan. Yung mga nandyan is mga nanalo, yung isa nagpapagaling. And karamihan dito is lugon. Bulik, puti, tsaka white chocolate. At 3 pulas. So yan po yung mga nandito. Tapos dito naman sa dating ano, ginawang imbakan ng semento dahil nga sa kulang pa sila sa mga facilities, dito nila nilagay yung kanilang mga battery cage nung una. So ang naging problema nila is nakakolekta sila ng mga itlog. Kaya lang infertile yata. So hindi ko alam kung anong nangyari. Kaya mas gusto ng ano ngayon ng caretaker nila or yung handler nila na ibabad yung kanilang rooster. So ito native, pangkatay siguro yan. So meron silang 5 battery cage no na nandito. So ito is kinonvert lang nila no. Dati nung ginawa nila yung bahay, ito po ay yung bakan ng mga semento. And siguro dahil nga sa kulang sa facilities talagang ginagawan muna nila ng paraan. So ayun, bali ito po no yung mga ano nila, mga manok nila nandito. So meron pa tayo dito ito yung mga ginagamit na broodcock. And yung iba is ano dito, yung mga nanalo din yung iba. Ganito yung straight comb nila na isa, ginagamit na broodcock. So maganda po yan, kaya lang nanunukay, din na natin bubuksan. White kelso and yung lemon. So ayan yung mga alaga nila dito. So ayun lang po no sa araw na to.